Nung dermatology resident ako, may isa akong pagkakamali na hindi ko makakalimutan. Nagalit ako sa isang pasyente. Meron akong patient kasi guys, before starting isotretinoin, we checked the labs and so far okay naman. And nung next labs niya po, tumataas yung kanyang liver function. And I found out and inamin naman niya na recently na parang umiinom or napapadalas yung alcoholic beverage drinking niya. So tinanong niya ako kung okay lang ba daw kahit naka-isotretinoin, kahit occasional drinking lang of alcoholic beverage. Sabi ko hindi kasi may mga studies talaga nagpapakita even occasional alcoholic beverage drink while on isotretinoin can already increase your liver function. So nung next lab guys, so nakita ko tumaas ulit yung kanyang liver function pero hindi siya umabot sa limit kung saan kailangan na talagang i-stop yung isotretinoin. So of course, I asked him about his alcoholic beverage drinking. And then inamin naman niya na sabi niya, Doc, hindi ko po talaga maiwasan. Nung sinabi niya yun, kasi ilang beses ko na siya ni-remind about alcoholic beverage drink. So parang nag-snap ako guys, no? Kasi last conversation namin, sabi ko, kung ipapagpatuloy mo yan, hindi na talaga kita mabibigyan ng isotretinoin kasi baka tumaas lalo yung liver function mo. And ito na naman, nag-alcoholic beverage drinking na naman siya. And sabi ko sa kanya, your liver is already working more just with isotretinoin alone. Tapos dadagdagan mo pa ng alcohol. Mas lalong mag-work more yung liver mo and mas lalong tataas yung liver function mo. Pero yung pagkasabi ko nun guys, medyo may diin na talaga. Hindi naman siya pasigaw. Pero madiin siya and alam ko yung facial expression ko guys na parang iba na siya. Siguro naghalo-halo na kasi pag first year dermatology resident ka. Ang daming responsibilities, kulang sa tulog, naghalo-halo na siguro yung lahat guys, no? So kaya madali ako nag-snap that time and I know hindi siya enough na reason. Pero after a while guys, no, nahimasmasan ako. Parang naisip ko baka hindi naman niya sinasadya just to be pasaway. Parang sinasadya na maging pasaway. Hindi naman niya siguro sinasadya yun. Naisip ko baka mamaya coping mechanism or sobrang lakas ng peer pressure or baka sa work hindi niya talaga matanggihan. So nung next schedule date niya guys, no, hindi na po sumipot yung pasyente. So, until na lost to follow up na yung pasyente. So, I was worried, no? Baka sabi ko, hala, baka na-hurt ko yung patient. So, I messaged the patient. Nag-apologize naman ako, pero no replies. And na-realize ko, guys, na one of the fastest way to lose a patient is pagalitan sila. Scolding is the last thing that our patients need. And moving forward, na-realize ko na imbes na pagalitan, dapat we guide, emphasize, and also educate our patients. Ayan. So, pag naka-isotretinoin ka, dapat alagaan natin yung mga atay natin. Bawal tayong uminom ng alcohol pag tayo ay naka-isotretinoin. Science-backed po yan, hindi po ako nagagalit. And kung may certain issue or problem kayo with your patients or you're with dermatologist, tandaan, walang gusot na hindi nadadala sa mabuting usapan. Alright guys, I hope this helps. For more skin tips that work, follow me and Basta Acne DMT. Bye-bye!